the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Mga mahal kong kapatid, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Isa pong masayang pagbati at purihin po ang Panginoon dahil nandito po tayo muli ngayon sa ating pong Bible study. Sa Jesus ang daan tuwing Monday and Tuesday, alas 7 po ng gabi dito po sa Kuwait. At sa atin pong mga nanonood nating mga kapatid, lalong-lalo na dito sa True Gospel dito po sa Kuwait, kumusta na po kayo? At salamat sa Panginoon sapagkat tuloy-tuloy po tayo, at nakatapos na tayo ng Book of John at ngayon nandito na tayo sa Romans chapter 13. Nung nakaraan ay napag-aralan po natin yung Romans chapter 12 patungkol po sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Praise God! If you have your Bible, open your Bible in the book of Romans chapter 13. Mayawa po ang Diyos. Matatapos po natin ngayon. Kung lulubin ng Diyos ay matatapos natin ngayon itong Romans chapter 13. I think there is no part 2 for this. So no need to put the part 1 because Lord willing, we're going to finish tonight. Because the Romans chapter 13, na-divide po ito sa tatlo Actually, yung Romans chapter 13 verse 1 to hanggang 5 hanggang 7, it's about yung paggalang sa pamahalaan o yung tinatawag na duties toward state authorities, verse 1 to 7. Pagdating dito sa 8 hanggang 10 naman, it's about duties toward one another o yung mga tungkulin sa kapwa. Tapos dito makikita natin naman mga kapatid, dito sa bandang huli, pinapakita rito na tayo ay gawin natin ito ng buong pagtsatsaga sapagkat huwag tayong sumuko na huminto sa paggawa ng mabuti dahil alam natin na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So nakadivide lamang po ito sa tatlo. Ngayon, Romans chapter 13, verse 1 hanggang 14 lamang po ito. So yung chapter 14 bukas ang medyo mahaba, probably hanggang chapter 16 lamang po ito. So praise God. Now, umpisa na po natin mga kapatid, Romans chapter 13. Ngayon kung kayo po ay may mga tanong, meron din po kayong mga question, mga comment, wag po kayong mahiya na mag-comment, mag-comment lang po kayo. Welcome na welcome po dyan. At kung mayroon pong mga question, if there is a question, maybe you just read it and then Lord willing, I can give also an answer if they have any question for their comments. Okay? Now, so let's pray mga kapatid. Umpisahan na po natin sa pag-aaral. Praise God, praise God. Anoint us today, O God. In Jesus' name, amen. Now, chapter 13. Verse 1 to 2. Yeah. Here. The Bible says, let everyone be subject to the governing authorities. Noong nakaraan, pinag-uusapan po natin dito yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Ngayon si Apostol Pablo, Saint Paul, isinusulat po ito ni San Pablo sa mga Kristiyano doon sa Roma, yung mga nakakilala, nakarinig ng aral. Marami na po silang natutunan. Simula chapter 1 hanggang chapter 12. Step by step niya po ito tinuturo. Ngayon, sabi niya, natutunan nyo na ngayon kung paano ang pamumuhay ng isang Kristiyano ngayon. Ngayon, in verse 1 to 2, ang sabi niya, let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling
against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. So, let everyone be subject to the governing authorities. So tayo mga kapatid, bawat tao, dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamahalaang umiiral. Yung authority pala mga kapatid, kung titingnan po natin, nagmula pala sa Panginoon eh. Kaya ang sinasabi po niya, na dapat po tayong pasakop sa mga pinuno. May mga pagkakataon kasi minsan na, lalong-lalo na po sa atin, hindi may iwasan na marami pong mahilig po sa atin sa politics eh. Kapag politics na ang pinag-uusapan, marami po sa atin talagang napaka-interesado sa politics. At kapag yung kanila pong politiko na kanila po ay ibinoto nila nanalo o kaya naman natalo, kung ayaw niya yung isang politics ay galit na siya doon sa isang politiko. Pero tayo po mga kapatid, dapat nating maintindihan na bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, mahalaga na dapat po nating malaman kung ano po ang atin pong tungkulin bilang isang mananampalataya. Kasi pwede namang hindi mo gusto yung pinuno o yung isang presidente, hindi naman nangangahulugan nito na ikaw ay galit na doon sa tao. Kundi, mayroon pa rin tayong tungkulin. Ano ba yung tungkulin natin? Tungkulin natin na tayo ay pasakop. Bakit kailangan tayong magpasakop? Kasi nga, maliwanag dito na yung pamahalaan ay mula sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ibig sabihin yung pamahalaan mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtadag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan, pakinggan po ninyo mga kapatid, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. In English, maliwanag dito mga kapatid, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Because God is the one who instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Nagre-rebelde ka niyan. Ayaw ng Panginoon niya nagre-rebelde ka sa pamahalaan. Dapat we have to submit to the authority. This is very important. Marami po kasi ang mga sumasablay po rito, mga kapatid. Hindi dahil ayaw mo yung namumuno, ikaw ay nagre-rebelde na. Ikaw ay, ang tawag dito, ang sabi niya talaga, ikaw ay, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Biblical po ito, mga kapatid. Sa verse 2. So, hindi ka lang din pala lumalaban sa pamahalaan, kundi lumalaban ka sa Diyos. Pwedeng ayaw mo yung pinuno, pero hindi nangangahulugan na dapat mong sirain yung pinuno. Meron tayong tungkulin na sila ay unang-una ipanalangin. Bakit kailangan na silang ipanalangin? Upang ang Diyos ay bigyan sila ng sapat na karunungan upang mapamahalaan po nila ang kanilang mga constituents o kayang mga pinamamahalaan. Bigyan sila ng Diyos ng karunungan, divine wisdom. Bigyan sila ng mercy. Sila ay hipuin ng Diyos na upang magampanan nila ang tungkulin nila ng may katotohanan at mayroong pagmamalasakit lalong-lalo na sa mahihirap. Kaya tungkulan po natin na tayo rin ay pasakop. Halimbawa ang si President Duterte sa ating pong Pilipinas, sa ating mga Pilipino, marami po sa atin na hanggang ngayon, talagang maraming mga fake news ang ginagawa sa ating presidente.
Maaring ayaw mo sa presidente dahil unang-una, ayaw mo yung kanyang pag-uugali dahil siya ay nagmumura. Pero dahil ayaw mo na kay Duterte, sa ating presidente dahil siya ay nagmumura, hindi nangangahulugang ito na wala ka ng tungkulin. Bilang isang mamamayan, bilang isang mananampalataya, tungkulin po natin na pasakop unang-una, pangalawa, ipanalangin ang ating presidente. Natulungan siya ng Diyos, nagabayan siya ng Diyos, bigyan siya ng karunungan. Pwede naman yun eh. Pwedeng ayaw mo sa kanya, pero ang tungkulin mo ay ipanalangin po siya. Ako personally, ayaw ko talaga yung pagmumura ng presidente, ni Digong. Pero gusto ko siya bilang isang presidente. Bakit ko siya gusto? Dahil isa nakita ko sa kanya, yung kanyang pagmamalasakit talaga. Ito yung aking pananaw. Yung pagmamalasakit niya, unang-una sa may hirap. Pangalawa ay makikita talaga natin na walang bahid ng korupsyon. Ang presidente natin ngayon. Wala pong bahid ng korupsyon. Mayroon mang nagsasabi pero open book kasi yung kanyang administrasyon niya, open book eh. Ito yung ating pong makikita. Nangangahulugan ba ito na dahil ayaw ko yung kanyang pagmumura ay hindi ko na siya ipanalangin? No. Hindi mo pwede po yun, mga kapatid. Bilang mananampalataya, kahit ayaw mo sa kanya, tungkulin natin na ipanalangin siya. Na ipagkatiwala natin sa Panginoon na mali pa natin sa magitan ng ating sama-samang panalangin ay makakilala ang ating presidente. Pwedeng mag-usap ang Diyos sa kanya sa napakaraming kaparaanan. Pwede sa pamamagitan ng pangitain, pwede sa pamamagitan ng panaginip, pwede sa pamamagitan ng mga instrumento na kanya pong mga ginagamit. Kaya nga po, tungkulin natin bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, na ipanalangin ang ating pong mga pinuno. Kasi kung hindi natin sila ipinapanalangin, mga kapatid, ano mangyayari? Pwede tayong maapektuhan din. Kapag sila hindi naging makatarungan, maaari bang hindi maapektuhan ang iyong pamilya? Maapektuhan din, mga kapatid. Pero tandaan po natin, kahit sino po ang nakaupo dyan, nakatayo, bilang dyan sa pamahalaan, tandaan po natin na sila din ay taong tulad natin, mayroong kahinaan at pagkukulang. Kaya kailangan po nila ng suporta. Kaya nga po sa atin, mga kapatid, hindi tayo humihinto na ipanalangin sa tuwing prayer meeting natin. Di ba kasama lagi? Every week, every Thursday, kasama lagi yung atin pong presidente, yung vice-presidente, kasama rin yan. Tinan mo, vice-presidente, oposisyon, administrasyon, pero pinapanalangin natin. Hindi tayo bias dito. Yung nasa Senate, pinapanalangin natin. Yung nasa Congress, pinapanalangin natin. Yung nasa Executive Department, yung nasa Judiciary, pinapanalangin natin yan simula sa kagawad hanggang sa mga chairman, sa mayor, governor, lahat ipinapanalangin po natin yan, mga kapatid. Panalangin natin yung ating bansa. Hindi dahil ayaw mo doon sa namumuno ay hindi mo na ipanalangin. Wala ka nang pakialam, mga kapatid. Kapag tayo po ay sama-sama, nananalangin, mga kapatid, mabisa. Mabisa kasi eh. Hindi dahil ayaw natin, parang hihintayin na lang natin yung termino niya na makisama na lamang tayo doon sa paninira, hindi po kalooban ng Panginoon yun. Only thing, mga kapatid, na hindi tayo magpapasakop kapag ang ginagawa ng namumuno ay, pakinggan po ninyo, taliwas na, paglabag na sa salita ng Diyos. Sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi ang utos ng Diyos ay higit na mataas kaysa alinmang utos ng tao. Napakaraming halimbawa po yan, mga kapatid. Kasi, yung salita ng Diyos ay higit na mas mabisa na atin pong panghawakan. Kung kayo po ay mayroong pong katanungan, pwede po kayong magtanong patungkol po sa subject na ito, topic na ito, kasi I know this is medyo controversial na topic po ito. Marami pong umiiwas
topic na ito. Kaya po mga kapatid, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Tingnan po natin yun. Amen? So ipanalangin po natin. Ipanalangin natin at mas maganda na tayo ay maging isang mabuting manggagawa, mabuting lingkod ng Diyos na marunong magpasakop. Ipinamumuhay natin yung salita ng Diyos, yung aral na salita ng Diyos. Ganun po yun. Amen? Now, in verse 3, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. For rulers hold no terror for those who do right. Who do right? But for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. Do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant. Hallelujah. God's servant. For your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servant, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Kasi they have been given the authority. So there is nothing wrong to be afraid if you are not doing wrong. You are not doing illegal thing. Kasi they have also duty and responsibilities. Kapag hindi nila, di ba maliwanag na sinasabi niya? Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. So, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, bakit ka dapat matakot doon sa pinuno? Wala kang dapat kinakatakutan. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Pero kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Mayroon silang kapangyarihan, nasa kanila yung authority. Tumawa mga hukom, mayroong authority na ipinagkaloob sa kanila eh. Amen? Mayroon po silang mga power na ipinagkaloob sa kanila. Yung mga nasa kapulisan o at sa mga namumuno sa ating bayan, mayroon silang authority. Dapat kang matakot dahil sila may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ngayon, kung hindi nila ginawa yung tungkulin nila ng marangal, mayroon din silang pananagutan. Ngayon, kung hindi nila pananagutan dito, hindi sila mahuli, hindi naman nagtatapos doon eh. Ang Diyos pa rin ay justice pa rin ang Diyos natin. Hindi naman sila makakatakas at makakatakas eh. Pero kinignan po natin, hindi dapat daw katakutan ng gumagawa ng ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Halimbawa na lang sa atin. Mayroon tayong drug war on drugs eh. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi ka nagsashabu, hindi ka naman user, hindi ka naman drug pusher, hindi ka naman drug lords, so ano dapat mong katakutan doon? Hindi ka naman dyan, hindi ka naman nila idadamay dyan, hindi ka naman, paano na lang kung ikaw ay na-frame up ka na ganito ganon, napaka-seldom na pagkakataon yun, hindi naman naiiwasan yung mga ganong pagkakataon dahil hindi naman lahat ng mga pulis ay mabuti, may mga corrupt din, na alam natin yan, na ang daming mga general, na mga colonel, na mga kinausap mismo ni Presidente Digong. Ang dami rin, di ba? Nag-uusap niya, nakita natin. So, ibig sabihin mga kapatid, dito natin makikita na kung ikaw ay gumagawa ka ng mabuti, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot. Pero kung ikaw ay gumagawa ka ng masama, illegal, ay talagang manatakot ka. Kasi meron silang authority.
sila'y may mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot. Bakit? Kasi kung nahuli ka, pwede kang mapahamak, pwede kang makulong, o pwede pang ikamatay mo. Dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. So ang ipinaparating po nito ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, sa mga mananampalataya, ay mabuting tagasunod, mabuting tagasunod ng batas. Di ba? Ang mga utos, ano ba yung mga utos? Gaya ng halimbawa, huwag kang mangangalunya. Mabuti ba na ikaw ay hindi ka nangangalunya? Mabuti yun. Sa isang pamilya, maayos ang inyong samahan. Kapag ikaw ay tapat, huwag kang papatay. Di ba? Huwag kang magnanakaw. Inanakawan mo yung kapwa mo eh. Wala kang pag-ibig dyan. Papatayin mo yung kapwa mo, wala kang pag-ibig dyan. Ano pa? Huwag mong pagnalasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Lahat yan nakabase yan sa iyong kapwa. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong kapwa, anong gagawin mo? Hindi ka mangangalunya. Bakit? Kahit yung asawa mo, kapwa mo rin yan eh. Kapwa mo rin yan. Huwag kang papatay kung mahal mo siya. Kung mahal mo siya, hindi mo siya nanakawan. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magnanaasang maangkin yung kanyang pag-aari. Kita mo na, paganda. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ginagawa to sa isa't isa, napakaganda, mga kapatid. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Purihin ang Panginoon. Ito yung itinuturo ni San Pablo, ni Apostol Pablo, na ine-expect niya na makita sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi naituro niya na yung chapter 12. Ano ba yung pamumuhay ng isang Kristiyano? So ito, nakikita ito dapat po sa atin. Yung mga buhay na ito. Pero mga kapatid, hindi mo naman basta lahat magagawa ito kung wala kang pagkatakot sa Diyos, wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo alam yung kanyang salita. Ganun po yun, mga kapatid. Di ba? Verse 11, the Bible says, and do this, understanding the present time. Do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. To wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kita mo ang Panginoon, napaka-order, napakaganda ng kanyang disenyo. Kung ano yung dapat na makita sa atin, na maging buhay natin. Gawin ninyo ito, sabi niya. Gawin ninyo ito. Bakit niya sinabing gawin ninyo ito? Magagawa na natin ito kasi mayroong Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. Alam natin ang kanyang pumasalita, ang kanyang aral. Kapag si Kristo ay nasa puso natin, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, hindi naman mahirap gawin ito eh. Mahirap gawin ito kung hindi natin alam ang kanyang salita, hindi natin alam ang aral. Ganun po yun. Pero kapag tayo ay mga anak ng Diyos, ito nakikita dapat po ito sa ating buhay. Kaya sabi niya, gawin ninyo ito. Dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Anong ibig sabihin niya? Nung una-una, ibig sabihin,
lumalago ka sa iyong pananampalataya. Nag-i-increase ka. Kung dati-dati ikaw ay mahirap kang makasunod sa mga utos ng Panginoon, lumalago ka doon. Amen? Kaya sinasabi niya, panahon na upang gumising kayo. Ibig sabihin, huwag kang patumpik-tumpik. Gumising. Kaya bakit ka dapat gumising? Kasi mayroon kang dapat gawin. Ano yon? Bakit ka mayroong dapat gawin? Gawin mo yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Tulad halimbawa ng alin? Pagmamahal sa kapwa, pagpapasakop sa mga ninuno, sa mga pinuno natin, isang mabubuting amayan, isang mabuting lingkod ng Panginoon, isang mabuting halimbawa, isang magandang modelo. Kasi kapag ginagawa natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, tunay nga na ginagawa natin yung sinasabi ng Panginoon na maging asin at ilaw kayo sa sanlibutan ito. You are the salt and the light of this world. So let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen? Hindi naman nakikita ng tao yung laman ng puso natin. Tama. Pero nakikita nila yung labas, yung outer. Kaya kapag nakikita nila yung labas, yung mga mabuting gawa natin, alam nga nila na tayo nga ay mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanyang kalooban. At dahil dito, mga kapatid, sila ay magpupuri sa Panginoon, makikita nga nila na ipinamumuhay nga natin ang ating pananampalataya. Kaya gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Pansinin po ninyo, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Ibig sabihin niya, namamaalam na daw yung gabi at malapit nang lumiwanag. Kasi kahit napapansin mo, nakikita mo ngayon gabi, maya-mayang kunti, maliwanag na. Ganon ba yung parang inalimbawa ni Apostol Pablo? No? Yung pagdating ng Panginoon sa atin, yung kaharian ng Diyos ay dapat nakikita sa atin. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. So anong dapat natin gawin? Sabi niya, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Layuan na natin. Alin yon? Yung lahat ng masamang gawain. Ano ba yung mga masamang gawain? Yung mga bagay na labag sa salita ng Diyos. Masamang gawain yan. Ano ba yung mga masamang gawain? Yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Yung hindi pagsunod sa Kanyang salita. Amen? Kaya di ba ang sabi niya, let us behave decently. Di ba? Go back nga sa 12, sabi niya, 12, di ba? At italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Italaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Paano ba natin itatalaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti? Bakit kailangan natin italaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti? Kasi namamaalam ng gabi. Malapit ng lumiwanag. Ito yung nararapat na inaasahan ng ating Diyos na makita nyo. Ito yung inaasahan ni Apostol Pablo. Marami na kayong narinig, marami na kayong nalaman. So, panahon na para gumising kayo sa inyong pagkakahimlay. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawaing masama. At italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ba ng mabuti? Mga simple lamang. Isang mabuting mamayan, isang mabuting manggagawa. Ikaw ay nagsisilbi kang isang modelo sa iyong pamilya, sa iyong plot, sa iyong trabaho. Yung bagay na yan, mga kapatid, ay isang patutuuyan na ikaw nga ay isang mabuting tagasunod ni Kristo. Iniingatan mo ang iyong labi
sa mga pananalitang malaswa, hindi ka nakikiayon sa takbo ng mundong ito, kundi sa lahat ng pagkakataon, yung mga pananalita mo ay punong-puno ng pagpapalakas ng loob sa mga taong nakakarinig. Ito yung mga bagay na ito, italaga angat natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mga bagay na mabuti? Lalong-lalo na yung ikalalago ng kanya pong gawain. Bilang isang mananampalataya na pinagkalooban ng Panginoon ng kanya pong mga gifts, mga talent. Ito ba ay ipinapagamit natin sa Panginoon para magamit sa kanya pong kaharian at makakabuti, sa ikalalago ng kanya pong gawain? Ginagawa ba natin ito? Di ba? Kaya panahon na para gumising kayo sa inyong layuan na natin yung gawa ng masama. Ano ba yung mga masama? Kung dati-rati, alam mo na ikaw ay dati chismoso ka, chismosa ka, lasinggo ka, hindi ka ba napapagod sa ganyang buhay? Subukan mo naman na italaga ang iyong sarili sa paggawa ng mabuti. Subukan mo naman na si Kristo yung Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, siya talaga yung Panginoon, siya yung nakaupo sa trono, hindi yung ikaw lagi. Subukan mo. At hindi mo pagsisisihan. Kaya paano natin gagawin yon? Kaya ang sabi niya, let us behave decently. Behave decently. Pag-behave ka decently, isa yun sa mga bagay na yan eh. Simple lang eh. As in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality, and debauchery, not in dissension and jealousy. Think about that. Nagbibihib ka ba ng decently? Not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. You are thinking what? Yung to gratify the desires of the flesh? Yung flesh mo lagi ba ang sinusunod mo? Hindi yung espiritu? Wala. Gratify the flesh kasi yan eh. Kaya kailangan yung ating flesh natin, ipasakop natin to sa espiritu ng Diyos. Mamuhay tayo sa liwanag. At huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Mayroon palang pagsasaya na magulo. Hindi lahat kasi ng pagsasaya ay mabuti. Hindi dahil mayroong party, may kasayahan ay maayos na. Mayroong magulo. Isipin mo yan mga kapatid. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Dati, nung wala pang mga corona na dumating, itong pandemic na ito, baka wala kang ibang ginawa kundi lagi ka lang nasa disco, lagi ka lang nasa bar halos gabi-gabi. Baka panahon naman na talagang magbulay-bulay ka, magmuni-muni ka ng konti na siguro nga panahon na italaga ko naman yung aking sarili sa Panginoon. Kasi maraming kabutihan naman ang ginawa sa akin ng Panginoon, siguro panahon naman na. Di ba? Iba ka, iniisip mo, kailan ba ito matatapos to? Kasi ang isip mo na naman doon, balik ka na naman doon. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia, mamuhay tayo sa liwanag. At huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Maraming mga tao ganyan eh. Alitan, inggitan, pasikatan sa isa't isa, tapos pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi. Gawain to ng espiritu ng demonyo yan. Hindi naman to galing sa espiritu ng Diyos. Yung mga ganyang mga bagay, mga kapatid. Kasi yung mga tao sa mundo, kapag walang lasingan, hindi masaya.
Pwede namang maging maayos ang buhay kahit walang lasingan. Sabi ng iba, hindi enjoy eh. Pero alam nyo mga kapatid, hindi naman natin ito may iiwasan, mapagtatagumpayan kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos sa atin. Hindi mabubuksan ang iyong spiritual eyes. Kaya sabi sa verse 14, gawin ninyo ang Panginoong Hesus Kristo bilang sandata, at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Sa English, ang sabi niya, sa 14 in English, the Bible says, that rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. What you going to do? You have to clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Lagi mong iisipin ang Panginoong Hesus. Na kahit nasaan ka mga kapatid, isipin mo lagi ang pag-ibig, ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa iyo. Kung paano niya kanya iniligtas. Marami siyang isinakripisyo. Marami siyang mga bagay na ginawa sa atin. Para sa iyo at para sa akin, lahat ng klase ng hirap naranasan ng Panginoon eh. Pinagsasampal siya, pinagsusuntok siya, binagyan siya ng korona ng tinig, biniro siya ng hindi magaganda, at hindi lamang yun, hinagupit siya, lahat ng klase ng kasamaan eh. Kaya isipin mo lagi, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Kasi ang pinagbayad naman sa atin ng Panginoon, hindi cheap eh. Dugo ng Panginoon ang tumigil sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Para magkaroon tayo ng kapatawaran at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify. Hindi yung nag-iisip ka lang lagi kung paano mo mapasaya lamang yung laman mo. How to gratify the desires of the flesh. Dapat yung dinidesires mo yung mga bagay na mga spiritual. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Dapat ganun eh. Amen mga kapatid? So here, di ba? Mamuhay tayo sa liwanag at gugugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Ngayong ating laman ipasakop natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, maiksi lamang po itong pag-aaral. Nawa po ay meron po tayong aral na magandang napulot ngayon. Di ba mga kapatid? Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa oras na ito. Lord willing, tomorrow, see you, same time. Sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. Love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what "saved by grace" means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.